sa gitna ng paglalakbay patungong kanluran. Kapag ang ibang mga demonyo ang nakakakita kay Sun Wukong, kung hindi nila siya tinatawag na hamak na tagapag-alaga ng kabayo, tinatawag naman nila siyang dakilang pantas na si Sun. Pero nang makita mo si Sun Wukong sa daan, ang tanging nasabi mo ay, akala ko naman kung sino. Siya lang pala ang munting unggoy na mahilig magnakaw ng peach sa bundok ng Zaiyu Sanxing noon. Sino ang nagsuot sa iyo ng gintong korona na yan? Bilang kuya mo ako na mismo ang mag-aalis niyan para sa iyo. Halika na, bumalik na tayo para makita ang ating guro. Doon sa kaitaasan ng langit, nakatingin si Chuyang kay Sun Wukong. Ang totoo niyan, pumunta lang siya rito, para lang masilayan man lang ang mukha ni Sun Wukong kahit sandali. Ngunit hindi niya akalain, na tuluyan na pala niyang maisasama si Sun Wukong paalis ng ganito kabilis. Biglang tumunog ang boses ng system. Tapos na ang misyon. Inuutusan ng host na pumunta sa daan patungong kanluran, upang makipagkita sa iyong kapatid sa Pergamino na si Sun Wukong matapos ang mahabang panahon ng pagkakalayo. Nakatanggap ka ng isang piraso ng 9 na beses na pinaikot na gintong gamot. Nakuha mo rin ang kapangyarihang kamay ng Bathala. Sa loob ng system space, nakita ni Chuyang ang paglitaw ng isang gamot na kasing laki ng itlog ng kalapati. Kumikinang ito sa mga marka ng kapangyarihan. Isang gamot na naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Kuya Chuyang, 3 taon ka lang nanatili sa bundok ng Fangcon tapos bigla ka na lang umalis. Sa loob ng maraming taon, saan ka ba nagpunta? Tuwang-tuwang nagtanong si Sun Wukong nang makita niya si Chuyang. Siyempre, hindi pwedeng sabihin ni Chuyang kay Sun Wukong ang totoo, na umalis siya noon para lang hanapin ang pagkakataong makuha ang system na ito. Nakatingin lang siya sa ulo ni Sun Wukong. Sabay nagiba ng usapan. Ano ba to? Ang korona ng paghihirap. Napabuntong hininga na lang si Sun Wukong. Naalala niya noong nasa bundok pa sila ng Fangcon. Lagi siyang pinapaalalahanan ni Chuyang na kapag umalis na siya roon, kailangan niyang magpakumbaba at huwag gagawa ng anumang pansin. Huwag na huwag daw siyang makikipag-ugnayan sa mga tagalangit, dahil kung hindi, malalagay siya sa malaking kapahamakan. Pero hindi siya nakinig sa payo ni Chuyang, at tuluyan ngang gumawa ng malaking gulo sa buong kalangitan. Pinigilan ni Buddha sa loob ng 500 taon. Akala niya, pagkatapos siyang iligtas ni Tang Sanzang mula sa bundok ng 5 daliri, ay malaya na siyang makakakilos. Pero hindi niya inasahan, na mapapasuot na naman siya ng gintong korona. Sa oras na may gawin siyang hindi ika siya ni Tang Sanzang, bibigkasin ni Tang Sanzang ang dasal na nagpapahigpit sa korona. At makakaramdam siya ng matinding sakit, para bang sisibog ang ulo niya. Para kay Sun Wukong, ang sarili niya ngayon ay hindi na ang dakilang pantas na kapantay ng langit, kundi mas parang isang aso. Ang gintong korona ang tali ng aso. Nang akmang magsasalita na si Chuyang, biglang tumunog ang boses ng system. Pakiusap tulungan ng host si Sun Wukong. Natanggalin ang gintong korona sa kanyang ulo. Hayaan si Sun Wukong na hindi na kontrolado ng iba. Tanggapin at kumpletuhin ang misyon. Kakayahang itago ang mga sikreto ng langit, pagtanggi o pagkabigo sa misyon. Ang system ay pahihirapan ng gintong korona sa loob ng 2 oras. Itago ang mga sikreto ng langit. Nagliwanag ang mga mata ni Chuyang. Dapat malaman na, ang paglalakbay sa kanluran ay isang napakahalagang pagsubok para sa banal na bundok. Anumang bagay na makakaapekto sa paglalakbay sa kanluran, ay aalisin ng banal na bundok. Si Buddha ay napakalakas. Sa isang simpleng hula lang, malalaman niya ang lahat ng nangyayari sa 3 kaharian. Kung sakaling matuklasan ni Buddha ang tungkol kay Chuyang, baka patayin siya nito. Sa ngayon, hindi pa ako ganoon kalakas. Itong itago ang mga sikreto ng langit. Kapag nakuha na niya ito, huwag na nating pag-usapan si Buddha. Kahit ang mga santo ay hindi malalaman ng anumang bagay tungkol sa kanya. Kapag lumakas na ako, sa oras na iyon, sino mang nagbabalak laban sa aking kapatid na si Wukong, sino mang mang-aapi sa aking kapatid na si Wukong, ay kaya kong patumbahin sa isang sampal lang. Bahagyang ngumiti si Chuyang. Napatingin siya sa ulo ni Sun Wukong, at nagsabi, sobrang nahihirapan ka na dyan sa suot mo, kapatid. Ako na ang magtatanggal niyan para sa'yo. Salamat sa iyong kabutihan, kuya. Pero hindi na ito matatanggal. Mapait na ngumiti si Sun Wukong. Para bang nakaugat na ito sa kanyang ulo. Sinubukan na niya ang lahat ng paraan. Pero hindi niya talaga matanggal ang korona. Baka ang bayani lang ang tanging makakatanggal nito. Bahagyang ngumiti si Chuyang. Hindi siya umimik. Ginamit niya ang godly plucking hand. Sa isang mabilis na kilos, natanggal ang korona sa ulo ni Sun Wukong. At lumapag ito sa kamay ni Chuyang. Ha! Idinilat ni Sun Wukong ang kanyang mga mata. Natanggal niya nga. Naramdaman ni Sun Wukong na para siyang nakawala sa isang mabigat na kadena. Napakagaan ng pakiramdam sa kanyang ulo. Gaman din ang buo niyang katawan. Kuya, hinawakan ni Sun Wukong ang kamay ni Chuyang.
Hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Kitang-kita sa mga mata niya ang labis na pasasalamat. Tumunog ang system. Misyon, kumpleto. Nakuha ang abilidad na, itago ang lihim ng langit. Kuya, hindi ka pa nakakarating sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Ako na ang magdadala sa iyo roon. At aasikasuhin kitang mabuti. Ngayong wala na ang Koro nang pumipigil sa kanya. Abot langit ang saya ni Sun Wukong. Hinayla niya si Chuyang. At nagtungo sila sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Samantala, sa kabilang dako, hindi huminto si Tang Sanzang. Sakay ng kanyang puting kabayong dragon. Kasama sina Zhu Baji at Xiao Wujing, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Patungo sa kanluran para kunin ang mga banal na kasulatan. Maestro, inaalis mo si Kuya Wukong. Hindi ka ba natatakot na hindi na siya babalik? Reklamo ni Pigsi. Hindi umimik si Tang Sanzang. Nakasakay sa puting kabayo, binilisan niya ang kanilang paglalakbay. Bakit ba nagmamadali ka? May patay ba sa unahan na tatay mo? O baka nanay mo? Malamig na suminghal si Pigsi. Hinayla ni Tang Sanzang ang renda ng kabayo. Tinitigin niya ng masama si Pigsi. Pero hindi natakot si Pigsi kay Tang Sanzang. Halatang halata namang demonyo ang pinatay ni Kuya Wukong. Pero ikaw, basta mo na lang siyang pinalayas. Anong klase kang maestro? Kung wala siya, sa tingin mo ba kayanin niyong talunin ang mga demonyo? Inis na sumagot si Tang Sanzang. Pinalayas niya si Sun Wukong. Hindi dahil sa demonyo ang napatay nito, kundi dahil ayaw makinig ni Sun Wukong sa kanya. Siya ang maestro. Sa kanilang grupo, siya ang may hawak ng huling desisyon. At sa pag-alis ni Sun Wukong, wala siyang pakialam. Iba si Sun Wukong kay Pigsi. Pagdating kay Sun Wukong, mayroon siyang type fillet spell. Kayang-kaya niya itong kontrolin. Kung si Pigsi ang palayasin niya, siguradong tuluyan na itong aalis. Pero basta't gugustuhin lang niya, babalik at babalik si Sun Wukong. Pero sa ngayon, kasama pa niya si Pigsi at si Sandy. Kaya hindi magiging problema ang mga demonyo sa daan. Sa kabilang banda, si Sun Wukong naman. Ngayong umalis siya sa grupo, hindi na niya makakamit ang tunay na kaliwanagan. Ituloy ang paglalakbay. Sumakay si Tang Sanzang sa White Dragon Horse. At dahan-daang nagpatuloy, kasama ni Sun Wukong si Chuyang, na pumasok sa kaharian ng Aolay sa Dongsheng Shenzhou. Kuya, nasa unahan na ang Flower Fruit Mountain. Pagdating sa Flower Fruit Mountain, masigla niya itong ipinakilala kay Chuyang. Mahal na hari, bigla na lang, isang matandang unggoy ang lumundag mula sa tuktok ng puno. Natuwang-tuwang tumingin kay Sun Wukong at sumigaw. Nagbalik na ang mahal na hari. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga unggoy ang palundag-lundag na lumapit. Lahat sila ay nakatingin kina Sun Wukong at Chuyang. Unang bumati si Sun Wukong sa mga unggoy. Pagkatapos ay nagutos, "Mga unggoy, maghanda kayo ng masasarap na alak at pagkain. Ako mismo ang mag-aasikaso sa aking kuya." Sa loob ng Water Curtain Cave, napakasaya at napakaingay. Hinayla ni Sun Wukong si Chuyang para umupo sa kanyang tabi sa trono na sumisimbolo sa pagiging handsome Monkey King. Sabay silang uminom ng alak at kumain ng mga ligaw na prutas. "Mahal na hari, sa pagbabalik ninyong ito, hindi na po ba kayo muling aalis?" Tanong ng isang matandang unggoy. Noong huling beses, matapos patayin ni Sun Wukong ang mga tulisan at itaboy ni Tang Sanzang, bumalik din siya sa Flower Fruit Mountain. Kaya lang, sandali lang siyang nanatili, at umalis din sa Flower Fruit Mountain, upang magtungo sa palasyo ng dragon sa East Sea. Dahil sa pagkumbinsi ng Haring Dragon ng East Sea, saka lamang siya bumalik upang hanapin si Tang Sanzang. "Hindi na ako babalik." Noong nakaraan, nang itaboy siya ni Tang Sanzang, dahil sa pangungumbinsi ng Haring Dragon ng East Sea. Kaya siya bumalik sa grupo. Ito ay dahil mayroon siyang golden circlet sa ulo. Wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik. Napakagaling ng mahal na hari. Tuwang-tuwa ang lahat ng unggoy. Sabay-sabay silang sumigaw. Ngunit may isang matandang unggoy, na ang tingin ay napunta sa ulo ni Sun Wukong. At bahagyang kumunat ang noo. Tumingin si Sun Wukong kay Chuyang. Itong kuya niya. Noong nasa bundok Fangkan pa sila, maalaga ito sa kanya. Kahit na kuya niya ito, mas parang isang nakatatandang kapatid na lalaki ang turing niya rito. Nulungan pa siya nitong tanggalin ang gintong headband. Malaki ang utang na loob niya rito. "Aking mga unggoy, ito ang kuya ko, si Chuyang. Simula ngayon, dapat mas maging magalang kayo sa kanya kaysa sa akin. Kung hindi, huwag ninyo akong sisisihin kung maging malupit ako." Sabay-sabay na sumigaw ang mga unggoy. Dakilang Haring Chuyang, matapos kumain at uminom hanggang sa mabusog, gumawa si Chuyang ng isang sikretong silid sa loob ng Water Curtain Cave. Umupo siya ng naka-4, at inilabas ang 9 Revolutions Golden Pill. Ang 9 Revolutions Golden Pill ay kayang magligtas ng buhay, at kaya ring magpataas ng antas ng kapangyarihan. Ininom niya ang 9 Revolutions Golden Pill.
Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Chuyang ang pag-usbong ng isang napakalakas na enerhiya sa kanyang tiyan. Ang sarap sa pakiramdam ng init na bumabalot sa buo niyang katawan. Ang kanyang kapangyarihan ay tumataas, at malapit na niyang maabot ang susunod na antas. Pakiramdam niya, kaunti na lang. At aabutin na niya ang huling yugto ng Taiyi Golden Immortal. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Chuyang. Ang kanyang likas na talento at pinagmulan ay hindi hamak na mas mababa kaysa kay Sun Wukong. Mahigit 500 taon ang inabot bago niya narating ang unang yugto ng Taiyi Golden Immortal. Ngunit sapat na rin iyon para ipakita kung gaano pambihira ang talento ni Chuyang. Kahit na ang kasalukuyan niyang antas, ay walang-wala kung ikukumpara sa mga pinakamalalakas na mandirigma ng Primordial Era. Pero si Chuyang, na mayroong system, ay naniniwalang hindi magtatagal ang panahon para sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ng system. Pagbibigay ng misyon, hanapin ng host ang especially iyan ng Spirit Mountain sa loob ng Flower Fruit Mountain. At puksain siya, upang wala ng taga Spirit Mountain na matira sa Flower Fruit Mountain. Tanggapin at kumpletuhin ang misyon. Isang patak ng tinta ng Buddha. Pagtanggi o pagkabigo sa misyon. Ang system ay tatamaan ng Buddha's palm sa loob ng 2 oras. Tinta ng Buddha. Nagliwanag ang mga mata ni Chuyang. Dapat mong malaman, sa mundo ng Honghuang kung saan wala ang mga santo, ang Buddha ang pinakamalakas sa lahat. Ang Buddha ay isang cultivator na nasa antas ng quasi-saint. Ang isang patak ng kanyang tinta ay sapat na para itaas ang antas ni Chuyang ng 1 o 2 level. Sa loob ng 3 taon sa bundok Lingtai, palagi niyang pinagbibilinan si Sun Wukong, na huwag itong makipag-ugnayan sa kaharian ng langit. Itinuring siya ni Sun Wukong na parang nakatatandang kapatid. Kaya kahit gaano pa ito kasuwail, magbabago pa rin ito kahit kaunti. Bakit parehong-pareho pa rin sa kwento ng Journey to the West? Iyon pala ay dahil sa tabi ni Sun Wukong, may taga Spirit Mountain na patuloy na sumusulsul sa kanya. Tanggapin ang misyon. Naging malamig ang ekspresyon sa mukha ni Chuyang. Itong taong ito mula sa Spirit Mountain. Kailangan niyang paslangin. Tinipon ni Chuyang ang lahat ng unggoy sa isang lugar sa Flower Fruit Mountain. Hindi lang ang mga unggoy, pati si Sun Wukong ay litong-lito. Hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Chuyang. Kuya, lumapit si Sun Wukong sa tabi ni Chuyang. Naghahanap ng taga Spirit Mountain. Kalmado ang mukha ni Chuyang. Puro unggoy lang naman ang nasa Flower Fruit Mountain. Saan naman manggagaling ang taga Spirit Mountain? Mabilis na nag-react si Sun Wukong. Ang ibig sabihin ni Chuyang ay may especially iya mula sa Spirit Mountain dito sa Flower Fruit Mountain. Natatandaan mo pa ba noong nasa bundok Fangcon tayo? Ang mga sinabi ko sa'yo. Tumingin si Chuyang kay Sun Wukong. Mabilis na nag-isip si Sun Wukong. Mula sa pag-alis niya sa bundok Fangcon at pagbalik sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Hanggang sa palayasin siya ni Tang Sanzang mula sa kanilang misyon. Napagtanto lahat ni Sun Wukong. Ang paglalakbay sa kanluran ay isang malaking sabuatan. Sa katunayan, habang sila ay nasa kanilang paglalakbay, unti-unti na niyang napapansin. Noon, hawak ang kanyang gintong tungkod, ginulo niya ang kaharian ng langit. Naple Ayes niya ang mga Diyos na parang mga takot na daga. Iilan lang ang makakalaban sa kanya. Pero sa gitna ng kanilang paglalakbay, hindi lang ang mga Diyos, kundi pati na ang mga alaga at sinasakyan ng mga Diyos, ay nagpahirap sa kanya ng husto. Sumakit ng husto ang ulo niya. Kung sasabihin mong normal lang ang lahat ng ito, baka hanggang baboy ay pagtawanan ka. Kuya, ibig mong sabihin, may isang especially iya mula sa bundok ng espiritu dito sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Siya ang unti-unting nag-unjok sa akin. Para unti-unti akong mahulog sa patibong na inihanda ng mga Diyos at Buddha. Nanggigigil na sabi ni Sun Wukong. Kuya, sino ang especially iyang iyon? Malamig ang ekspresyon sa mukha ni Sun Wukong. Kapatid, sigurado akong mayroon ka ng hinala kung sino. Kalmado ang mukha ni Chuyang. Napatingin siya sa isang matandang unggoy sa gitna ng kawan. Isang bahid ng kaba ang mabilis na dumaan sa mukha ng matandang unggoy. Tangbei Yuanhao, huwag ka nang magpanggap, sabi ni Chuyang, habang sila'y kumakain ng prutas at umiinom ng alak. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Tangbei Yuanhao. Napansin ni Tangbei Yuanhao na wala na ang gintong korona sa noo ni Sun Wukong. Kaya balak niyang lihim na magpadala ng mensahe sa bundok ng espiritu. Kung hindi lang tinipon ni Chuyang ang lahat ng unggoy, at pinigilan ng kanyang ginagawa, malamang ay naipadala na niya ang mensahe pabalik sa bundok ng espiritu. Tumayo si Tangbei Yuanhao, may inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha habang nagsasalita. Ako ay isang matandang unggoy na dito na isinilang at lumaki sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Paano ko naman magagawang pagtaksilan ang Flower Fruit Mountain? At saka, hindi ko nga kilala yung sinasabi ninyong Spirit Mountain. Sunod-sunod na tumango ang ibang mga unggoy.
Mahigit 500 taon nang naninirahan ang Gibbon Monkey sa Flower Fruit Mountain. At sa buong panahong iyon ay buong katapatan siyang nagsilbi. Talagang hindi sila makapaniwala na ang Gibbon Monkey ay tauhan ng Spirit Mountain. Kung ang tunay na Gibbon Monkey, marahil ay hindi niya pagtataksilan ang Flower Fruit Mountain. Pero hindi ikaw ang Gibbon Monkey. Malamig na ngumisi si Chuyang. Ito ang nakuha niya mula sa system mission. Iniuutos sa misyon na patayin niya ang especially iyan ng Spirit Mountain. Hindi ang patayin ng isang taksil ng Flower Fruit Mountain. Hindi ako ang Gibbon Monkey. Nagsimulang tumawa ang Gibbon Monkey. Para bang nakarinig siya ng pinakamalaking katatawanan sa buong mundo. Ginamit ni Sun Wukong ang kanyang nagliliyab na mga matang ginto. At sinuri ang Gibbon Monkey. Nakita niyang ito nga ang Gibbon Monkey. At hindi ibang nilalang. Pero kung walang ebidensya, hindi rin niya pwedeng basta-basta nalang parusahan ang Gibbon Monkey. Kung hindi, masisira ang loob ng ibang mga unggoy. Chuyang, kahit na nakatatandang kapatid ka ng ating hari, pinaparatangan mo ako ng walang anumang dahilan. Sa susunod, baka naman ng ibang mga unggoy na ang paratangan mo. Malamig ang ekspresyon sa mukha ng Gibbon Monkey, pero may bahid ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Chuyang. Sa tingin mo ba, kung wala akong ebidensya, ituturo kita. Kung ganoon, ilabas mo ang ebidensya mo. Malamig na humalakhak ang Gibbon Monkey. Habang malamig na nakatitig kay Chuyang. Pag nakapaglabas ka ng ebidensya, ako na mismo, itong matandang unggoy na to, ang tatapos sa sarili kong buhay. Pero kung hindi ka makapaglabas ng ebidensya, lumayas ka sa Flower Fruit Mountain. At hinding-hindi ka na muling tutungtong dito kailanman. Walang problema, bahagyang ngumiti si Chuyang. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Matagal na niyang natuklasan, na mayroong isang kayamanan sa katawan ni Tongbei Yuanhao, na kayang itago ang kanyang pagkatao. Kahit paggamitin ni Sun Wukong ang kanyang nagniningas na gintong mga mata, hindi pa rin niya makikita ang tunay nitong anyo. Pumarito ka, ginamit ni Chuyang ang godly plucking hand, at kinuha ang isang kumikinang na gintong dahon mula sa katawan ni Tongbei Yuanhao. Ang dahon ng pagkubli, isang dahon ang lumitaw sa kamay ni Chuyang. Isa itong kayamanan mula sa Lingshan. Kapag daladala mo ito sa iyong katawan, kahit ang pinakamalalakas ay mahihirapang makita ang tunay mong anyo. Laging daladala ni Tongbei Yuanhao ang daong ito. Kaya hindi napansin ni Sun Wukong na may kakaiba sa kanya. Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Nagbago ang ekspresyon ni Tongbei Yuanhao. Mabangis siyang sumugod kay Chuyang. Para bawiin ang dahon ng pagkubli. Umiwas si Chuyang sa isang tabi. Iniilaga ng pag-agaw ni Tongbei Yuanhao. Sa kanya ito sinipa papalayo. Bumagsak ito sa malayo. At sumubsob sa lupa. Muling ginamit ni Sun Wukong ang kanyang nagniningas na gintong mga mata. At nakita ang tunay na anyo ni Tongbei Yuanhao. Hindi pala ito si Tongbei Yuanhao, kundi isang kalbo, isang tulo. Naging malamig ang ekspresyon ni Sun Wukong. Nakita ang pagnanasang pumatay sa kanyang mga mata. Marahil noon pa man, pinaslang na ng tulo na ito si Tongbei Yuanhao. At saka nagpanggap bilang si Tongbei Yuanhao. Lihim na nagmamanman sa Flower Fruit Mountain. Para maglingkod sa Lingshan. Sabi ni Chuyang, mahal na hari, sinisiraan niya ako. Hindi pa natatapos magsalita si Tongbei Yuanhao. Nang sampailan siya ni Chuyang. Isang liwanag ang sumabog, at nadurag na parang mga piraso ng yelo. Ang Tongbei Yuanhao na nakahandusay sa lupa, hindi na ito hitsura ng isang unggoy, kundi naging isang lalaking nasa katanghalian ng edad. Isa siyang kalbo, halatang taga-Lingshan. Nagulat ang kawan ng mga unggoy. Sunod-sunod silang lumayo sa kalbong lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, natauhan sila. Lahat sila'y masamang nakatitig sa kalbong lalaki. Galit na sinabi ng mga unggoy, mahal na hari, patayin ang Judas na yan. Tumayo ang kalbong lalaki. Tiningnan niya ang lahat ng may madilim na ekspresyon. Sa huli, tumuon ang kanyang tingin kay Sun Wukong. Malamig niyang sinabi, Sun Wukong, ako ay mula sa Lingshan. At pagkatapos mong makuha ang mga banal na kasulatan, ikaw ay magiging bahagi na rin ng Lingshan. Kung maglalakas loob kang patayin ako, kinakalaban mo ang buong Lingshan. Paano ka pa mananatili sa Lingshan kapag nangyari iyon? Ngumisi ng may pagmamalaki ang kalbong lalaki. At nagpatuloy, ngayon, kumilos ka para sa akin. Patayin mo itong si Chuyang. At ako na ang baalang magrekomenda sa iyo sa harap ni Buddha. Naging mapanghamon ang mukha ng kalbong lalaki. Tiningnan niya si Chuyang na para bang ito'y isang hamak na nilalang. Ano naman kung nabisto ni Chuyang ang kanyang pagbabalat kayo? Si Sun Wukong ay taga Lingshan. Siya lang ang tutulungan nito. At hinding-hindi nito tutulungan si Chuyang. Tikman mo ang tungkod ni lolo mo. Si Sun Wukong ay puno ng galit na pamatay. Itinaas niya ang hawak na gintong tungkod. Ang kalbong lalaki ay puno ng kayabangan. Inakala pa niyang aatakehin ni Sun Wukong si Chuyang.
Ngunit hindi niya inaasahan na ang direksyon ng atake ni Sun Wukong ay papunta sa kanya. Nagbago ang kanyang mukha, sinubukan niyang umiwas, ngunit sa kanyang pagkasindak, natuklasan niya na ang bilis niya ay malayong mas mabagal kaysa kay Sun Wukong. Blag, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa kinatatayuan ng kalbong lalaki. Isang malaking butas ang nilikha ng gintong baston. Hindi tinamaan ang kalbong lalaki dahil kumilos si Chu Yang. Iniligtas niya ito mula sa mga kamay ni Sun Wukong. Namumutla ang mukha ng kalbong lalaki. Tinitigan niya si Chu Yang nang may pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ililigtas nito. Iniligtas niya kaya ako para may rekomenda ko siya at makasali sa Lingshan para maging isa sa mga taga Lingshan. Kapag natapos na ang paglalakbay sa kanluran, ang Lingshan ang maghahari. Sa panahong iyon, ang Lingshan na ang magiging pinakamalakas na kapangyarihan sa buong mundo. Sino ba naman ang hindi magnanais na sumali? Chu Yang, kung poprotektahan mo ako, hahayaan akong makabalik ng ligtas sa Lingshan. Pag-iisipan ko ang pagsali mo sa amin. Mayabang na sabi ng kalbong lalaki. Kuya, bakit mo siya iniligtas?